Kung nagtrabaho lang at ginamit ang kapangyarihan bilang independent na opisina ng gobyerno, ombudsman, nitong nakalipas na mga administrasyon, hindi sana magiging talamak at titindi ang graft in corruption. Hindi lang sa flood control, infrastructure at iba pang korupsyon na nangyari at nangyayari sa ating bansa. Alam niyo kung bakit? Kasi po ang ombudsman, independent yan, walang pwedeng mag-utos at magbawal dyan. Kahit lang kanilang nadinig sa radyo, sa TV, o nabasa sa mga dyaryo na mayroong korupsyon, yun na yun. Yun na yung dahilan para sila mag-imbestiga. Hindi na kailangan ng ombudsman na sila'y kumuha pa at maghintay ng complainant. Dahil yan ang trabaho nila. Sila nga yung tanod bayan na ginawang ombudsman na silang magbabantay sa mga posibleng umaabuso sa kapangyarihan, sa graft in corruption sa local, national government, maging sa mga senador at congressman, at maging sa Pangulo ng Bansa o Pangulo, Presidente at Vice President. Lahat po yan pwedeng imbestigahan ng Pangulo, ng Ombudsman. Kaya ko ito sinasabi dahil ano bang ginawa ng dating Ombudsman? Wala wala tayong narinig sa kanya Wala man lang press conference, wala man lang announcement, tahimik lang. Samantalang dapat ang Ombudsman, pinakamaingay dapat yan. Dahil yan lang po ang opisinang all around, lahat kahit sino, pwede nilang pakialaman kapag pera ng bayan ang pinag-uusapan at taga-gobyerno ang mga umaabuso. Ganon po sila. Isa pa, DPWH. Kung yung sekretary ng DPWH ay naging masino, hindi natulog sa kangkungan ng panahon ni Duterte, baka walang korupsyon. Nabawasan ang korupsyon. Dahil sabi ni Duterte noon, ayaw ko ng korupsyon. I hate corruption. May sabi siyang gano'n. Dapat hindi nilabanan ng ombudsman noon at saka ng public works secretary. Pinabayaan nila. Sinabi na nga ni dating Pangulong Duterte, talamak ang ghost project sa public works. Doon pa lang Sinabi yan sa national television. Sabi nga niya kahit daw 20 taon, hindi niya kayang ipatigil yan So doon pa lang, umamin na si Pangulong Marcos, sinabi niyan talamak ang korupsyon, dapat yan automatic. Ang DPWH Secretary, ang Ombudsman, gumalaw at siya na ang nag-imbestiga at nagfile ng kaso sa mga posibleng sangkot sa korupsyon. Wala po kayong ginawa Former Ombudsman Samuel Martires, nasang ka ng mga panahong yan. Former Secretary Mark Villar, bakit hindi kayo gumalaw? Yung pagsasalita ng Pangulo, dating Pangulo Duterte noon, yun na yung grab nyo para kayo ay gumalaw. Hindi kayo gumalaw. Ngayon si Pangulong Marcos, hindi lang siya nagsalita, mayroong gawa. Sinabi niyang may korupsyon, iniutos niya, imbestigahan, panagutin ang lahat. Ito yung nangyayari ngayon. Kinakasuhan kayo, ipakukulong kayo, babawiin ang nakaw na yaman. Yan ang malaking pagkakaiba. Dahil gumalaw ngayon ng Public Works Secretary, gumalaw ang Ombudsman, gumalaw nagbuo ang Presidente ng ICI, gumalaw ang DOJ, ayan, makakalabuso ang lahat ng posibleng kurakot na opisyal. Nung mga nakaraan, puro salita lang Walang volunteer, walang nag-volunteer na gumalaw. At sinundan. Kung sinundan ng Ombudsman, ng DOJ, at saka ng Public Works Secretary, yung sinabi ni Digong Duterte noon na talamak ang ghost project, dapat noon pa, na-control na. Baka daang milyon lang ang nawala, hindi katulad ngayon, bilyon, trilyon. Wala mga robot yata yung mga opisyalis ng mga panahong yun Sinabi na ng Malacanang na may problema, hindi sila nag-imbestiga. Tapos ngayon, nagmamalinis kayo. Wala kayong alam, hindi nyo alam, kalokohan. Binutol nyo, niloloko nyo ang mamamayang Pilipino. Pero dito sa aking channel, hindi nyo ko pwedeng lukuhin. Sinasabi ko, straight to the point, real talk, itong mga nangyari. At totoo naman. Si Duterte nag-warning na, nagsabi na wala kayong ginawa. Ulitin ko, si Pangulong Marcos nagsalita, may ginawa. Kalabuso.
ang tatamaan. Yan ang malaking pagkakaiba. So, nasa gobyerno rin ang dahilan kaya may korupsyon. Kasi puro salita, walang gawa. Di ba? Kung talagang nagmalasakit sila sa pera ng bayan at mamamayang Pilipino, dapat noon pa seryoso silang gumalaw at ipinatigil itong nakawang ito. Hindi na sana tayo magiging biktima ng matinding pagbaha. Wala ng buhay na siguro'y mawawala. Walang ari-arian at mga bahay na maaanod ng baha. Walang matitinding landslide at iba pa kung naging maagap lang ang mga kinaukulang nabanggit ko na. So wala po silang ginawa. Isa lang natatandaan natin ginawa nitong si Martires, yung dinismiss ang kaso ni Senador Villanueva. Matapos, ni-reverse pala. Kasi ang order ng ombudsman na kanyang pinalitan, dismissal from service. Aba, yung ginawa ni Ombudsman Martires dinismiss yung dismissal binaliwala. O anong nangyari? Di ba si Villanueva ngayon under investigation din? Kakasuhan din niya ng kasong kriminal, graft and corruption. Yun ang totoo. Kaya nga, tamang-tama itong pagkakalagay ni Pangulong Marcos kay Ombudsman Remulla kasi ito ay humaharap sa publiko. Anytime na i-interview, nagpe-press conference pa, na-update niya kung anong nangyayari sa ating kaniyang opisina, anong estado ng mga kaso, under investigation, ipapile na lahat. Yun ang kailangan natin. Malaman kung anong ginagawa. Tama-tama yung pagkakalagay dyan. Hindi pwede ang ombudsman ay tahimik. Hindi pwede yung nagpapalamig lang sa air-condition na kwarto. Samantala ang kalaban niya, mga sindikato, mga magnanakaw sa gobyerno, ang kanyang kliyente, mamamayang Pilipino, taong bayan na dapat proteksyonan. Pagkatapos tahimik ang ombudsman, kaya walang kakwenta-kwenta yung gano'n. Ngayon itong ginagawa ni Boyeng Remulla, tama ito. Aliwat kanan, may interview, expose pa. Yung iba nga nalalampasan pa, naunahan pa, okay lang yun. Ang mahalaga ay magkakatotoo ang sinasabi. At seryosong pananagutin ang mga taong nang abuso. Kahit na masakripisyo ang politika. Alam ba niyo itong ginagawa ni Boyeng Remulla? Kaibigan na yung mga kaibigan niya at kababayan niya ang mga rebelya. Masisira yan. Pero sabi ni Boyeng Remulla, okay lang. Kasi magkakaibigan ang Remulla at rebelya, buong rebelya, yung pamilya niyan. Sila lang nagpapalitan dyan sa Cavite. Governor, vice governor, sila lang nagpapalitan dyan. Pero dahil dito sa iso ng korupsyon, masasakripisyo yan. Sabi ng ombudsman, okay lang na may masakripisyong pagkakaibigan, pero ang importante ay panagutin ang mga umaabuso. Ang pananagutan ay hindi pwedeng isakripisyo. Dapat harapin. Ayun, suwak na suwak talaga. Ano inyong masasabi dyan, ha? Yung matatalinong comment, okay yan. Yung troll at mga buzzer, huwag niyong pansinin yan. Kulang sa pansin lang yan.